Panibagong simula at panibagong katapusan. Ang pagkamatay ni Simon ay mabilis na kumalat na parang isang epidemya. Nang mabalitaan ito ni Basilio ay sinisi niya ang kanyang sarili. Alam niya na dahil sa kanya ay hindi nagtagumpay ang mga plano ni Simon. Mahigit na isang linggo siyang hindi nagparamdam sa kahit na sino paman. Sa panahong ito, si Benzeb ay nagpapakalat ng balita na ang mga ngalakal na si Simeon ay nakipagtalo sa mga pari at tinutukan ng baril ang isa sa mga ito. Siya ay nakipaghabulan sa mga sibil at siya ay namatay. Matapos ang ilang linggo, si Basilio ay nakipagkita kay Sinong upang kausapin ito. Nabanggit ni Sinong ang mga plano ni Simeon at sinabing susuportahan niya si Basilio kung itutuloy niya ito. Walang alinlangan namang pumayag si Basilio. Sila ay naglakbay patungo sa mga kabundukan. Sinimulan nilang anyayahin ang mga tulisan na samahan sila. Nang malaman ng mga tulisan na sila ay kasama ni Simon, sila ay tumanggi. Ngunit napapayag din dahil inilahad ni Sinong ang plano ni Simon at ang pagkamatay ni Simon. Sa paglakbay nila Basilio at ang mga tulisan, may mga nakasalubong silang isang sugatang sibil. Untik na itong barilin ng isang mga tulisan. Ngunit biglang sumigaw ang sibil. Binanggit nito ang gusto niyang umanib sa kanila. Matapos ilahad ng sibil ang kanyang kwento, kaagad pumayag si Basilio na isama siya, kaya't siya ay ginamot. Ang sibil na ito ay si Carolino. Noong nalaman ni Carolino ang kanyang lolo, ang kanyang nabaril, nandilim ang paningin niya at binaril niya ang kasama at sinikap na tumakbo. Siya ay nakalayo, ngunit siya ay nabaril sa kanyang kamay. Siya ay ginawang kanang kamay ni Basilio dahil alam niya na galit ni Carolino ay hindi mapapawi hanggang di siya makapaghiganti. Nang mayroon na silang wastong bilang, sila ay nagsimula ng umatake. Una nilang sinalakay ang maliliit na lugar upang makolekta ng mga armas na kakailanganin. Dahil dito, nagsimula na nilang matanaw ang kanilang pagtatagumpay. Isang araw, magkasamang naglalakad si Basilio at si Carolino upang magpahangin. Hindi nila napansin ang mga nakasalubong nilang mga sibil. At ang mga sibil na ito ay namukhaan si Carolino. Bigla siyang tinutukan ng baril at pinadapa. Kaagad namang sinenyasan si Basilio na tumakbo na. Ayaw man ni Basilio, ngunit siya ay walang pagpipilian. Sinubukang habulin si Basilio ng mga sibil, ngunit hindi nila nagawa. Dinakip nila si Carolino at pinahirapan hanggang sabihin nito ang mga binabalak ng mga tulisan at kung saan sila nagtatago. Isang gabi, pinag-uusapan ni Basilio at Sinong kung paano nila ililigtas si Carolino. Bigla silang may narinig na putok ng isang baril, kaya't kaagad silang dumungaw sa bintana. Ang bumungad sa kanila ay ang mga katawan ng mga tulisan na walang malay. Ang kanilang taguan ay napapaligiran na ng mga sibil. Tumingin si Basilio kay Sinong at sinabing sumunod na kay Simon. Tumango si Sinong at may kinuhang lampara. At ilang sandali ay maririnig ang malakas na pagsabog mula sa kanilang kinaroroonan.